Pag-usapan po natin sa oras na ito, itong inilabas na pahayag ng World Bank na madilim ang prospects o ang inaharap ng bansang Pilipinas pagdating po sa ekonomiya at sa ating pananalapi, including po sa investment. Bakit? Ang World Bank po ay isang policy and development support na bangko na namamahala sa mga proyekto at programa upang matulungan yung mga bansang nagde-develop ng kanilang ekonomiya, ng kanilang industriya. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update Piche. Dito naman ho tayo sa World Bank kasi nga ho, imbis na papahiramin ho tayo ng pera, malabo-labo na ho tayo dyan dahil nga sa matinding korupsyon sa pagnanakaw ni Marcos Jr. sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na pondo ng ating bansa. Ayan nga mga ka-update, basahin na lang ho natin. World Bank says PH economy is slowed down in 2025 due to domestic shocks like disaster and corruption issue, but economy to slowly recover in 2026. It adds that PH may reach upper middle income status in 2028. Ayan mga ka-update, pahayag na nga ho yan ha. World Bank na ho mismo nagsasabi na mabagal ho ang progreso, ang ekonomiya natin, bagsak na ho. Bagsak na bagsak, lugmok ho. Isipin nyo ha, World Bank na ho yung nagsasabi niyan, hindi lang ho mga Pilipino. Ganyan ho nakakahiya yung mga pagnanakaw, pati ibang bansa, karating nating bansa mga ka-update, international, alam yung nakawan sa ating bayan. Alam nila na si Marcos Jr. isa ho sa mga may alam pagnanakaw na nangyayari ho ngayon. Kaya ngayon mga ka-update, sa sobrang bagal ng ating ekonomiya, yung maraming karating na bansa dyan, hindi na ho magpapahiram. Mas okay na ho yan na wag na magpahiram dahil ano ho bang ginagawa nila Marcos Jr.? Ninanakaw lang ho nila. Billion-billion ho yung ninanakaw sa atin. Billion-billion ho yung kickback nila, nakukuha ho nila. May mga proyekto ho sila, chinachap-chap nila, pero ghost po yan. Puro ghost project, wala ho natatapos. Ano yung sinasabi ni Marcos Jr.? Yung 4 major projects niya, tapos kinikredit niya pa yung pinatayo ni Pangulong Duterte na tulong ng China. Ganyan ho kakapal yung pagmumukha ng mga taong nag-cocaine. Mga taong gumagamit ng Coca-Cola. Ganyan ho kakapal. Tingnan mo pati ibang bansa na pupuna na ho tayo dahil sa kawalang hiyaan ho nila. Kaya mga kapdit, wag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Pag-usapan ho natin. Pakinggan naman, etong World Bank kasi nga ho, lugmok na, bagsak na ho ang ating ekonomiya. Kaya rekta na ho tayo. Sa policy level po, ang kapartner nito ay ang IMF, International Monetary Fund. Patungkol po ito sa mga pananalapi, sistema ng pinansyal at pang-ekonomiya ng mga patakaran at kalakaran sa isang bansa na nais magkaroon ng development support intervention. Yan po ang papel ng IMF o International Monetary Fund. So ang World Bank, kapareho din po sa IMF, ay nababahala para sa bansang Pilipinas patungkol sa madilim na ekonomiya, hindi maganda na investors' confidence para po sa bansang Pilipinas. Sapagkat nakikita ng World Bank financial and economic experts na nag-oobserba sa Pilipinas na papunta po sa pagkalugmok ang ating ekonomiya dulot ng dalawang malalaking factors. Una, napakalala at malubha ang perception sa internasyonal na mga komunidad, ng mga bansa at ng mga negosyo kung paano lumala at lumaganap. Isa pa ito mga kabdita, nanghihinayang lang ho tayo sa ating bansa kasi isa ho tayo sa industrial country na sobrang lawak ho ng ating mga lupain. Kung sakali mang tinulungan ng gobyerno ni Marcos Jr. itong ating mga kababayan magsasaka, sana ho, marami ho tayo nagagawa ngayon. Kung tinutulungan ho nila sa kanilang pangangailangan, alam naman po natin yan. Kung tinutulungan lang ho sana itong ating mga kababayan na farmers, sobrang yamang bansa ho natin. Progressive country ho tayo, mabilis ho lumago yung bansa natin kung may katulong na gobyerno. Pero ano hong ginagawa ng gobyerno? Wala hong tinutulong sa mga farmers. Wala hong tinutulong sa mga mangingisda. Lahat ho tayo ninanakawan. Kaya etong World Bank na ito,
naniniwala ako, yung ekonomiya ho natin pabagsak. Isipin nyo, kailangan ho natin ng 59 pesos para sa $1. Kung bibisita tayo sa ibang bansa, sa Amerika, grabe ho yung magagastos natin. Kasi gipit na gipit ho tayo. Tapos yung pamilihin natin ngayon sa Pilipinas. Sobrang mahal ho. Matataas gulay, karne, mataas ho, isda, mahal na ho lahat. Wala na hong nagmumura. Kaya hindi na ho nakakapagtaka na pabagsak tayo ng pabagsak para ho tayong spaghetti. Ano ho, bakit spaghetti? Kasi ho, pababa ho tayo ng pababa. Di ba? Hindi ho natin ba napapansin yan? Sa admin lang ho ni Marcos Jr. nangyayari yan. Kaya isipin nyo mga kabdit, kung nangyari ito sa panahon ng COVID-19, tapos si Marcos Jr. yung namumuno, siguro nga mga kabdit, naniniwala ako dito ha, hindi na ho tayo maghihirap noong COVID-19 kung si Marcos Jr. yung namumuno. Bakit ho tayo hindi maghihirap? Kasi ho mga kabdit, patay na ho tayo nun. Wala na hong matitirang Pilipino. Wala na hong matitirang ordinaryong Pilipino. Isipin nyo ho kung si Marcos Jr. yung namumuno noon, hindi tayo maghihirap kasi nga patay na ho tayo. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoong Diyos, si Pangulong Duterte, yung nakaluklok sa ganoong sitwasyon ng ating bansa. 'Di ba? Kaya malaking pasasalamat natin kay Tatay Digong, nagampanan niya na mabuti ang kanyang trabaho. 'Di ba? Ang korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno na bumibiktima sa mga public infrastructure projects na dapat sana ay pinapangalagaan at pinapasiguro ng gobyerno na mapapakinabangan ng mga mamamayan. Like itong 1.4 trillion pesos na iskandalo ng ghost flood control projects na ang itinuturo ngayon na ang nagpasimuno sa ganitong sindikato ay walang iba, si Marcos Jr. at ang pinsan niyang si Martin Romualdez na naging Speaker of the House. At naging kasabwat nila na siya ngayon ang nagbubunyag sa ganitong kriminal na sindikato na operations nila. I'm talking about Ginoong Saldico. Kumakalat po ang ganitong mga akusasyon at pagbubunyag ni dating Congressman Saldico sapagkat siya ay kabahagi po ng inner circle o inner sanctum, no? Buong pangloob na pang-internal na organisasyon ng pagsindikato sa budget, pangangatay sa pondo upang maisagawa ang karumaldumal na sistematikong pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan, partikular sa usapin ng mga flood control projects. Si Saldico po ang naging bangkero, bodigero at kolektor at distributor nila Marcos at Romualdez sa malakihan na mga pandarambong na ito. At to the point na talagang ipinagdidiinan sa mga pagbubunyag ni Saldico sa tinatawag nating video testimony niya, series of video testimony niya, itong malawak na partisipasyon at pakikipagsabwatan ni Marcos sa kanyang pinsan at sa iba pang miyembro ng Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senado. Kung kaya, naging tuloy-tuloy at malaganap at malalim ang organisadong pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng bayan. So ang mga ganitong mga pangyayari, yung malubha at malala na pagtingin ng international community ng iba't ibang mga bansa ng kanilang gobyerno at ng mga mamumuhunang dayuhan sa kung gaano kalala, mas lalo pang lumaganap ang ganitong uri ng sistematiko at malakihang korupsyon at pagnanakaw sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez, ay nagpabagsak din po ng kumpiyansa at pagtitiwala ng mga investors na mamuhunan pa sa Pilipinas. Yan mismo ay ayon sa pananaw na ginawa bilang observation ng World Bank laban sa kalagayang nagaganap ngayon sa Pilipinas. Pangalawa, binabanggit din po ng World Bank sa kanilang observation. Latest ito at ito ay published 2 days ago lang,
na ang economic growth to sustain yung sanang pag-angat ng ating ekonomiya at ng buong lipunang Pilipino ay siguradong babagal dahil nga sa mga nawalang pundong ito na ang pinagmulan ay ang malawakang korupsyon na pinayagan at kinasasangkutan pa ng presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. at ng ilang matataas na opisyal ng Kongreso na naging kasabwat niya at ilang mga gabinete niya. So itong public perception na ito, hindi lamang po nagpababa ng investors' confidence, hindi lamang po nag-create ng negatibong persepsyon at mga pananaw mula sa mga mamumuhunang dayuhan at mga negosyo mula sa labas ng bansa at pati sa mga gobyerno ng iba't ibang mga bansa na nag-oobserba ngayon sa Pilipinas, yung mismo ang pangloob na internal dynamics ng Philippine economy, ang pagkalugmok ng agrikultura dahil wala din tayong mga bastante at matuwid na programang pinupunduhan ang mga irigasyon, modernisasyon at mechanization of agriculture to provide a better economic and development status para sa ating mga magsasaka at magbubukid at mga mahihirap na pamilyang namumuhay sa kanayunan, ay lalo din po itong nag-aapekto ngayon dito sa pangkabuang industriya. Ang mga manufacturing and processing, retail, at iba pang aspeto ng ating sekundaryang ekonomiya dahil wala tayong primaryang mga industriya, ay pabagsak din. Yan ang nakikitang trend ng World Bank sa kasalukuyan. So ano po ang kaugnayan nito sa malawakang iskandalo na nagaganap hinggil sa tinatawag na crime of the century against the Filipino people? Ito pong 1.4 trillion pesos na mga pangungulimbat sa flood control projects na pinangunahan ni Marcos, kasabwat ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, and even ang anak ni Marcos Jr. na si Sandro Charis Marcos ay kasangkot din, pati ang asawa niya at ang bayaw. So ang cartel na parang family cartel and criminal syndicate operations, kung paano pagkakitaan ang gobyerno to the detriment and disadvantage of the Filipino people, ito mismo po ay nakakaapekto din sa mga lokal na mga negosyante at mamumuhunan at pati sa turismo natin. Sapagkat ang gobyerno na nabubulid at nagkakaroon ng sumasambulat na iskandalo sa korupsyon at pandarambong ay gobyernong napakababa, halos below zero na ang kredibilidad at pagtitiwala ng mga mamamayan sa kanya. At ito nga ang epekto nito, pati ang mga pangloob na mga variables or factors ng pang-ekonomiyang aspeto ng ating lipunan ay palugmok at pabagsak. Ito po ang hindi mapipigilan ni Marcos. Bagamat kaya niyang paglaruan ang dynamics of politics, kagaya ng mga paggamit niya ng diversionary tactics, no, itong issue na walang kredibilidad at katawa-tawa, itong Madriaga kidnap convict, no, kidnap for ransom convict criminal na itinuturo nila na bahagi daw sa naging mga pang-security team ni Vice President Sara Duterte. Walang bumibili ng ganitong chismis at ganitong kwentong kotsero, mga kababayan. Kwento po na hinugot sa puno ng bayabas. Subalit nakakapag-distract ito sa atensyon ng taong bayan. Dahil ang totoong issue dito, ang pag-mastermind ni Marcos na maibalik ng todo-todo ang sistema ng malawakan at organisadong korupsyon in almost all levels and agencies of government. Yun ang epekto talaga kung bakit nalulugmok sa kumunoy ng kahirapan ang ating bansa. More than
2.5 million Filipinos ang naidagdag po sa nawalan ng trabaho in the last quarter of 2025. That means, mayroon na po tayong kulang-kulang 6 million na mga kababayang Pilipino na mga labor force na walang trabaho. At ang epekto niyan, kung i-multiply mo si factor na family of 5, that means mga 30 million Filipinos po ang nabubuhay sa isang kahig, isang tuka at patsamba na uri ng buhay. Kaya hindi rin po nakakapagtaka na mayroong mahigit 70 million Filipinos ang hindi nakakapagkumpleto ng 3 kain o 3 beses na makakain sila sa pang-araw-araw na buhay nila. Ito ang tinatawag na self-rated involuntary hunger. Wala talaga silang mapagkuhanan ng regular na source ng income, kaya hindi sila makakabili ng batayang pangangailangan sa pagkain. Minsan isang kain, minsan the other day ang kain, the next day na ulit ang kain. Yan po ay mga 70 million Filipinos yan. Dahil lugmok ang ekonomiya, wala din pong masiglang tourism. Bumaba ng tunutudo ang mga tourist destination arrival sa ating bansa dahil nga po hindi na pinaniniwalaan. Walang kredibilidad at magnanakaw at kurakot ang pagtingin ng mga maraming turista, ng mga iba't ibang gobyerno at iba't ibang mga mamamayan ng ibang bansa sana umiiral ngayon na administrasyon ni Marcos. Kaya ang tourism is a question more of perception and credibility na gusto mong ibenta ang bansa o ang lugar para ito ay maging kaaya-aya upang puntahan ng mga turista. Ang Thailand umaabot po ng 12 million tourists a year. Ang Pilipinas halos hindi umabot sa 3 million tourist arrival. Napakalayo, no? Pero mas higit na mas maganda ang Pilipinas, lalo na ang mga tourist destination sa ating bansa kung ikukumpara po sa Thailand. Bakit pinipili ng mga turista na pumunta sa Vietnam, sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia? Sapagkat ang kanilang gobyerno ay kapanipaniwala. Ang administrasyong namumuno sa kanilang gobyerno ay hindi po nasasangkot sa ganitong uri ng karumaldumal at nakakahiyang iskandalo ng pandarambong sa pondo ng gobyerno na bumibiktima sa sariling mamamayan niya. Noong si Pangulong Duterte pa ho'y nakalukluka bilang presidente, marami hong turista ang pumupunta ho sa ating bayan. Pero pagdating ho ngayon sa admin ni Marcos Jr., kakaunti na lang ho, sa ibang bansa nang ho sila nag-i-stay, hindi ho tulad noon. Si Pangulong Duterte kasi, mga kabdita, pinahahalagahan niya ho yung mga turista. Si Marcos Jr., hindi ho natin alam. Hindi ho natin alam kay Marcos Jr. bakit ho nagkakaganito. Ang nangyari ngayon dahil nga ho, mga kabdita, sa pagnanakaw ho nila. Nandidiri na ho yung mga turistang pumunta dito. Lalo pang tumaas ang krimen. Pati mga turista ngayon pinapatulan na ho. Hindi ho tulad noon. Na ginagawa mismo ang sangkot ang presidente at ang kanyang pinsan at ang buong pamilya niya. Yan po ay hindi mo na itatawad pa na bawiin mo o kaya ilihis mo ang issue. Kagaya ng pagsasagawa ngayon ng isang malawakan na propaganda attack upang pakasamain at atakihin na naman ang pagkatao at integridad ng Vice President Sara Duterte, including ang kanyang tatay, ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga troll operators ni Marcos at mga political mercenaries na binabayaran at sinusuhulan kagaya ni Boy AK-47 Ronald Lamas na BFF ni Risa Hontiveros, itong si Jesus Palsis, no? Sa pangalan pa lang, paltik na. Hindi ka panipaniwala ang mga kwento, subalit pinapatulan ng mainstream corporate big media dahil pinupunduhan ang operasyon na ito. Ito po ay publicity and propaganda attack at ang targeted nila na bibirahin at babanatan ay si Vice President Sara Duterte at ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte.
So, alam natin na ito ay pinupunduhan ng bilyon-bilyon. Subalit, kahit ano pa po ang political dirty operations na ilalagak ni Marcos ang mga perang pinagnakawan nila ng kanyang pinsan sa ganitong operation, hindi po nila mabibili ang katotohanan na ang ekonomiya at kabuhayan at buong panglipunang sitwasyon ay nalulugmok. At ito ay direktang nararamdaman ng taong bayan sapagkat direktang naapektuhan sila. Yun pong ibig sabihin ni Ka Eric. The Marcos government and his cohorts of a criminal cartel government, including si Martin Romualdez, they may be able to do the dirty game operations in the dynamics and games that they are engaged in the dirty political operations, but they cannot prevent ng epekto ng laro ng maruming pakikipaglaro nila at pakikipagpatentero sa mga demolition political operations nila at mga kaguluhang politika na sila din po ang may kagagawan, ang epekto at backlash sa ekonomiya. Dahil nawawala po ang kredibilidad ng gobyerno sa pang-internasyonal na antas, umaatras ang mga investors, more than 39% na ang iniatras ng investment sa Pilipinas, bumagsak ng mahigit 4 trillion pesos last year hanggang kalagitnaan ng taong ito. Ang data nagpapakita bumabagsak po ang stock market, bumabagsak po ang ating pamumuhunan at kumpiyansa sa pamumuhunan sa Pilipinas. Hindi po yan pwedeng itago at laruin sa politika ni Marcos at nila Romualdez. Yan po ang katotohanan. At kapag ang pamumuhunan at negosyo ay hindi masigla, bumabagsak at umaatras mula sa paalis ng Pilipinas, pati ang turismo o ang mga pagbisita ng iba't ibang mga mamamayan ng iba't ibang bansa ay pabagsak din, ang lokal na ekonomiya ng agrikultura at manufacturing at industriya ay gumagapang at walang pundong bastante para sa infrastrukturang totoo at tama na mapapakinabangan ng taong bayan at nabubulgar pa ang manawakang pagwawaldas at pagnanakaw sa pundo ng mamamayan, what would you expect na mangyayari? Hindi ito maramdaman ng taong bayan? No! Mararamdaman ito ng milyong-milyong Pilipino. And that is the separate, independent dynamics of the economy that the game of dirty politics ni Marcos cannot control or manipulate kapag ang ekonomiya at kabuhayan na ang nagtatakda ng katotohanan. Kaya no amount of propaganda operations, political mercenary demolition job ni Boy AK-47 Ronald Lamas, kayo na ang umintindi bakit Ronald Lamas ang tawag sa kanya. Parang hindi nga ito marunong mag-toothbrush, no? Magkano lang naman ng toothbrush at toothpaste? May 100 ka, pwede ka nang bumili ng toothbrush at toothpaste. Pero panay ang interview kay Ronald Lamas, no? Para bagang siya ang santo ng mga analyst sa Pilipinas. Wala namang naniniwala sa kanya. Yan nga sila, mas mga kabdit. Ano ho bang expect natin dyan? Di ba, alam nyo na yung kay ano, yung nilaglag na siya, si Hontivirus. Kaya nga, hindi lamas-lamas yung usapan ni Ka Eric di ba? Kaya mga kabdit, kung meron kayo naging opinion, reaction dito nga sa World Bank na pabagsak na ang ekonomiya, magkomento ho kayo sa ating comment section para ho pag-usapan natin yan. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.